Pero alamin natin ang latest mula sa Senado. Brad, alis number 28. Nakadaming balita rito. Raymond at Paas, please come in. Raymond. Mayor Sister L, pananahimik lamang ang tanging tugon ni Senate President Pro Tempore Senator Panfilo Ping Lacson sa mga banat ni Senator Rodante Marcoleta sa pamamaraan ng kanilang pagdinig sa Senate Blue Ribbon Committee. Pawang sa social media lang naglalabas ng pahayag si Lacson bagamat wala itong binabanggit kung sino ang kanyang pinapasaringan. Si Marcoleta ay nag-deliver ng privilege speech kahapon at tahasang binatikos ang mga pasaring sa kanya ni Lacson. Ipinagtanggol nito ang sarili sa pagdala niya sa hearing ng walang paabiso kay Sergeant Orly Gutesa. Para sa kanya, si Gutesa ay isang credible witness matapos isiwalat na siya umano ay nagdala ng mali-malitang pera sa bahay ni dating Apo Bicol Party List Representative Saldico at dating Speaker Martin Romualdez. Makikita sa social media post sa Twitter o ngayon ay ex ni Senador Lacson kahapon na to quote, "A wise man once taught me the best response to nonsense is silence." Raymond, ay nasundan pa ito ng isang post sa Twitter. Mayor. Will you repeat it again for the second time once more? Ayan. Ganda yan. Take 2. Ayan. Ito kahapon ito, Mayor, pero may kasunod pa. "A wise man once taught me the best response to nonsense is silence." Wow. Parang sinasabing, ba't ako pumapatol dyan? Hindi ako magpapababa ng level. Mga tipong ganun ba? Ayan. Okay, proceed. Ito malupit ngayong umaga, Mayor. Meron na naman. Oh? There is a saying, "The loudest in the room is the weakest." parang yung maingay na lata. Walang laman. Walang laman. He is overly vocal, boastful, or aggressive, so he can create an image through noise. It is best to ignore and make him stand on an empty platform. Wow. Yan, yung mga dalawang magkasunod, Mayor, na banat sa kanya. Banat ngayon ni Senator Ping Lacson, walang pinangalanan. Pasaring ba kay Senator Marcoleta yan? Obvious ba? Hindi naman pwedeng ilayo, Mayor, dahil ang maganda kasi dito kahapon, Mayor, habang nagdi-deliver ng kanyang privilege speech si Senator Marcoleta, ang presiding officer ay si Senator Ping. Oh. Dahil mukhang may bisita yata o may kausap itong si Senate President Tito Soto, kaya ang umakyat muna na nag-preside ay si Senator Ping Lacson. So nag-deliver, pinabayaan lang na nag-deliver itong si Senator Marcoleta. O nga pala, hindi ko napanood kasi, Raymond, habang bumabanat si Senator Marcoleta kay Senator Ping, ang chairman ng Blue Ribbon, ano ang facial reaction ng Senator Ping na harap-harapan? Face to face, ika nga. Hindi ba napapakamot ng ulo? Hindi ba napapangiwi ang Senator Ping Lacson? Alam mo man, yun ang kagandaan kay Senator Ping, sanay na sa ganyan. Wala, parang chill lang siya. Mm-hmm. Chill lang habang yung kaharap niya kung ano-ano ang mga pinupukol sa kanya. Chill lang habang siya ang nagpe-preside ng session kahapon, Mayor. Mm-hmm. Dahil yung maririnig mo nga dito mukhang kumbaga para bang yung sa classroom maingay yung bata kapag nandun yung magulang. Si Vice President oo nga pala, kaya pala may mga narinig ko dyan na pasiklab kasi andyan si BP Sara. Ang kanilang dahil kami rin nagtataka kahapon, napakabilis na approve yung budget ng OVP. Tapos after ng press con namin, akala namin aalis na. Yung pala nag-ikot sa opisina ng mga kakampi dito sa Senado. Pinasyalan niya halos lahat yung mga kakampi at pati kila Senator Joel, Senator Jinggoy, pinuntahan din ni VP Sara at umattend personally, humarap doon sa session. Kaya habang siya ay nagdi-deliver at inuupakan ni Senator Chis Escudero si dating Speaker Martin Romualdez, ay kaharap
itong Vice President Sara Duterte. Nasa plenary. Hanggang umabot doon sa privilege speech naman ni Senador Rodante Marcoleta na binabatikos naman yung sistema ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee, lalo na yung kanyang pagdadala nga doon kay Sergeant Gutesa na sa kanyang paniniwala daw ay isang credible witness. Parang mo naman sinasabi, Raymond, na si Senator Cheese at Senator Marcoleta ay nagpasiklab kay VP Sara. Ganun ba ang dating? Yung mga maririnig mo naman talaga dito, hindi naman galing sa amin, pero maglibot-libot ka lang dito sa gallery, maririnig mo na yung mga bulungan na gano'n. Dami ng time narinig. Ayoko lang banggitin sa ere, baka sabihin nila ako nagsabi na baka masabihan din ako ng TAN-GA, mahirap na. Baka maban ka dyan, sige ka. Si ba yung na TAN-GA ni Marcoleta? Sino ba yan? Si taga, okay lang banggitin natin? Si Marlo Dalisay. Ano? Black time ng yun? Abante Radio. Abante Radio. Black time. Okay. Si Ray Marfil. Yung di ba kasama sa Billionaire News Group yun. Yung kanilang, yun yung radio program nila kahapon. Okay. Ang pinagtalunan nila tungkol dyan sa directorship ng isang insurance company na kapag independent director daw wala kang kinalaman doon sa kumpanya. Okay. So, sino-sino pa ang nag-donate na nag-willing na magdagdag ng budget sa OVP mula sa kanilang budget? Ayan, si Senator Jinggoy, Senator Bongo, sino pa yung ilang senador na willing daw na magdagdag ng budget sa OVP, Raymond? Sila yung si Senator Erwin Tulfo. Erwin Tulfo. Dahil siya yan. Actually siya nga lang yung nakapagtapos ng pagtatanong nung una nagpag-present, dahil nung dumating ang susunod sana na magsasalita ay si Senator Bongo, sumingit na si Senator Mig Subiri. At sabi niya, ba't niya pa natin pinatatagal ito? It's part of our courtesy na hindi naman dapat nagtatagal ang budget ng Vice President. Lalo na, at wala na nga yung mga controversial, Mayor, na gaya ng mga past few years na may CIF o yung confidential fund. Wala naman ito. Kumbaga ito lang yung talagang pang maintenance para lang tumakbo ang isang opisina. Kaya't minadali nilang inaprobahan na more than 903 million yung budget ng OVP para sa susunod na taon. Bakit dyan sa Senado dinadagdagan ng budget ng OVP, sa Kongreso binabawasan? Hindi. Kasi naman siyempre maintindihan mo naman dito, Mayor, iba yung dynamics dito kaysa doon sa House of Representatives. Pero inamin din na kagandahan din naman, Mayor, in fairness naman kay Vice President Sara, doon sa inyaming news conference, na sabi niya, hindi namin, kumbaga, nag-usap-usap daw sila sa OVP, siguro yung mga staff din niya, na kumbaga kung ano yung i-maintain lang nila yung existing na program, okay na sa kanila yon. Huwag nang mag-isip na magdadagdag ng kung ano-ano pa, dahil kahit na ilagay daw nila yon sa budget nila, sigurado din naman na hindi ibibigay, ba't ka pa magpapagod? So yun lang ang kanilang napagdesisyonan, na kung ano yung existing program, ay yun na lang ang pondohan at binibigay naman ng Department of Budget and Management. O nga pala, Raymond, ayan, given na yon na ang presidential candidate na oposisyon sa darating na eleksyon ay si VP Sara. Diyan sa Senado, sino ba maugong na pwedeng tumakbo bilang presidente? Marami sila, Mayor. Marami sila. Marami. Yung isa nag-slow down, nag-slide down na ng VP. Ayan. Si Senator Cheese. Wala pa naman. Napag-uusapan lang naman. Siyempre, mga ugong-ugong. Usap-usapan lang. Kwento lang. Malayo pa naman ang 2028 pero daig daw na maagap ang masipag. Okay. Oo naman, lalo na kung marami kang insertion, malaking bagay yun para
Para Correction, please. Amendments. amendment. Actually, yun naman daw ang original na yun eh. Actually, ang legal na term, Mayor, sa legislation, amendment. Kaya lang, nung sabi ni Senator Ping, nung inabuso, naging insertion. Ayan. Yun naging problema doon. Dahil kung amendment lang, wala namang problema dahil kahit na sino ay titingnan nga yung record dito, lumalabas mo yun, lahat nga sila may amendment. Pero at least na kayong iba, kumbaga para bang may resibo na, ito, nagbigay ako ng 100 million sa isang LGU na ganito, at may resibo. Yung kasing iba, Mayor, talagang gaya nung ginawa doon sa Bulacan First Engineering District, wala nakitang, ayun yung term ni Presidente na guni-guni. Kaya yun, sumabit yung iba. Ayan. Nadamay. Basta kay Senator Lito-Lito, lapid-lapid, mas gusto niya ang insertion. Ayan. Mas madaling intindihin. Maraming salamat, Raymond. Minsan nga dito, yan yung di ba, katwiran ni Senator Lapid. Tahimik ka lang kaysa magbida-bida ka dyan, sabit ka naman. Mahirap yun. No talk, no mistake. Kaya pala nag-iingay yung iba, yung pala, may sabit. May sabit. Ayun, meron din pala. Kaya pala nag-iingay, inuunahan, kunyari. Ayun ang mga usap-usapan dito, Mayor. Pero mukhang parang malalo pang lalalim pa at parang yun ang medyo yan ang sinasabi rin mo na yung unang pumutak, siyang umutot. Ganun. Kala ko ng itlog kasi manok. Okay nga, Rod. Bayan. Mula dito sa Senado, ngayon, Mayor, ay nagsimula na yung nandito yung mga opisyal ng National Security Council, sila Secretary Ed Año, si National Intelligence Coordinating Agency, Secretary De Leon, at yung iba pang opisyal ng NICA, NSC, Philippine Drug Enforcement Agency, at Dangerous Drugs Board, dahil sasalang sila sa budget deliberation ngayong umaga. Pero yung alam namin, yung NSC at saka NICA, ay i-close door ito. Ang chairman doon ay Senator Bato de la Rosa. Baka i-close door ito dahil medyo sensitibo yung mga usapin ngayon. Lalong-lalo na ngayon, Mayor, dito sa NSC at sa Kanika, lalong-lalo na nga yung mga term na ginagamit ngayon, supposedly ay unstable. Ayan. Ang kung ang pagbabatayan ay yung statement, yung mga hanay ng nasa oposisyon. Sino ang NSC chairman? Si Secretary Año, di ba? At sa NICA, General De Leon. Dick De Leon, General Dick De Leon. Dick De Leon, ayan. Ayan. Sila yung nakita namin dito sa loob kanina. Kausap ni Senator Sherwin Gatchalian. Pagkatapos nila, susunod naman yung PIDEA at saka Dangerous Drugs Board. Itong si Secretary Año at General Secretary, ano ba rango ni Secretary General De Leon? Dick De Leon. Sila ang dapat magsabi dun sa tamang sumagot dun sa sinabi ni VP Sara na unstable ang Marcos administration. Sila ang nakakaalam sa NICA at NSC niya. Maganda sana, yun ang mabantayan namin mamaya kung pagkatapos ng budget hearing nila at makakausap natin itong dalawa. Parang ang head yata ng NICA, ang term nila, Mayor, Director General. Director General. Ang rangko. Kaya kasi yung may mga nakita ko, mga Deputy Director General. Si Director General si retired General Ricardo Dick De Leon. Okay. Yan na sitwasyon mula dito sa Senado. Ito si RH28, Raymond Advaz para sa DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.